Ang galing dito ni Attorney Vinluan. Pakinggan natin. These editorials, you shared your opinions against VP Sara. Is that correct? Well, unang-una po, siguro doon sa title na Bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko nang kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday sa Bratinela. So, my only question is, before you testified today, there were already instances in the past that you shared your public opinions against VP Sara. Well, that is an opinion column. In fact, let me read one line from your editorial. It says there, as Inday Sara is being unmasked in the legislative inquiries and by her own mouth as an ill-bred Bratinela, her public trust crumbles. You confirm that you included this statement in your editorial. And despite this position, and the recent surveys show that VP Sara was even gained positive trust ratings shown earlier, positive 57. Do you confirm this? Well, again, I'm saying na nung sinulat ko po yan, that is my opinion as an opinion writer. Now, despite this positive trust rating by VP Sara, do you still maintain that, and I quote, her public trust crumbles? Well, para sa akin po, na ako yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat sabi ko nga, ang ating po pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya at prosesong nandoon na nang ako'y dumating po bilang NBI director. Maliban sa binoko ni Attorney Vinluan, yung bias ni NBI Director Matibag versus Inday Sara bago ang testimonyang ito, napakaganda ng point niya. Even though may mataas na trust rating sa Inday Sara, sinasabi mo sa iyong opinion na nagka-crumble ang public trust ni Inday. Bakit ito? Very, very material sa iyong pagtitestigo dyan sa impeachment trial ni Inday. Kasi one, malinaw na bias ka kay Inday. Ayaw mo kay Inday at kung ano-ano ang sinasabi mo kay Inday. So, mataas ang tsansa na hindi ka nagsasalita dyan base sa katotohanan, base sa facts, at base sa batas. Nagsasalita ka dyan dahil ayaw mo sa kanya. At pangalawa, mas napapakita na hindi ka marunong tumingin ng facts, hindi ka marunong gumawa ng opinion. Kasi yes, it could be your opinion, pero dapat yung opinion mo ay nakabase pa rin sa facts. You are saying that the public trust of the Vice President crumbles. Pero ang katotohanan ay pataas pa ng pataas ang kanyang trust rating. So bilang NBI Director, hindi ko alam kung bakit at paano ka naging NBI Director kung ang ebidensya ay pataas ng pataas ang trust rating ni Inday pero sinasabi mo na nagka-crumble ito. This is very, very material sa iyong testimonya kasi nandyan ka bilang isang NBI Director. Ikaw ang pinakamataas sa NBI. Ibig sabihin, ikaw ay isa sa pinakamagagaling na mag-imbestiga. Kaya ikaw ang boss dyan. Pero kung ganito ka mag-imbestiga, kung ganito ka gumawa ng opinyon, na iba yung sinasabi ng facts at iba ang nasa opinyon mo, paano namin pagkakatiwalaan ang iyong judgment, ang iyong konklusyon tungkol sa investigasyon mo kay Inday Sara?